na experience na diri ang kalisod pagpuyo tungod sa kalisod sa dalan. Kay kung na kay mga pan sa pag umakita, lisod kay ni dala paingon sa bayan kay lisod kay dalan nya. Abot dito mga bunog na mga paninda, mga gulay, saging, mga balangoy. Yung daan ay yung agyanan na mo so na lisod gid kay lubak-lubak nya. Tapos ka tumba pa ka ng dalan tungod sa kaguba, lapok mo gikan ka diri alas 8 abot ka diri alas 11 tungod sa kalisod kalapok-lapok pa kay nig abot binwista. Mo gid ay problema diri ma'am kung nakay palitonon sa mga gamit sa mga estudyante pag lisod ka og palit dayon orada-orada kay layo man kay ang vista. Kay sa kadlaw ang hapan ra man ka biyahe, isa ra man ka biyahe. Nung tumama yung bagyong Yolanda, nagtago na lang kami doon sa ilalim ng lababo namin. Hanggang sa pagliwanag na, wala na kaming bubong. Yung tindahan ko na wala. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko para po sa aking mga anak. Mga 5 buwan mahigit kami ng mga anak ko na walang tirahan. Inisip ko po na yung sitwasyong nararanasan ng anak ko noon na walang matirahan, hindi po nila ginusto. Bilang magulang, ako dapat yung unang nagpo-provide sa kanila. Nararamdaman mo na parang napaka-hopeless mo ng panahon na yun. Ang dako na akong kalipay mga na pilkuha ng IPS beneficiary tungod kay dako po nagikatabang sa amoa. Kay kadawat man ka og kaskan, labi na akong naay kasporo. Sa ako ang nadawat akong gitigom, yang uban akong ipalit gamit sa bata. 2017, disay po ako nagtindahan. Ang uban gikan sa katong kasgran nga nakadawat mig 13,000. Nakatabang na siya sa amo ang pagpanano ma'am kung makadawat may kaskan makapalit man may og mga medisina pang spray sa sagbot na abono. Mayroon na kaming price subsidy din. Bali hindi na kami masyado kinakapos sa bigas. Yung budget namin sa bigas, mapupunta na sa ibang gastusin, ulam at saka yung pang-allowance namin. Yung cash grant po na nakukuha namin doon po napupunta sa mga allowance ng mga bata. Yung pambayad po nila sa school. Siyempre po nabawasan yung pag-aalala ko na baka sa susunod wala kami pang gastos. Nung dumating po at naging beneficiary ako ng HSF, naging daan po para mabago ko yung sitwasyon ko. Nabigyan kami ng pang-upa. Yung sa cash forward po na yun, kami po yung pinabababa sa bawat barangay para mag-facilitate o kumuha ng mga study ng mga tao. Hanggang sa yung naging sweldo po namin dun sa street assistance na yun na 90 days, nasa 32,000 plus po yun. Sa panahon ng pagiging homeless ko, doon ako nakahawak ng ganong kalaking pera. Ngayon po ma'am, nakatira ako dun sa lupa mismo na nakuha ko nang dahil sa pagpupursige ko rin na kagustuhan ko wag na uling maging homeless. Require man gyapon sa amo nga ipa-check up nimo matag bulan ang mga bata. Madapatan og mga tambal kung unsay kuan sa doktor, malnourished ba o dili ba malnourished. Maghatag na po sila mga vitamins. Apil mo ko sa PhilHealth. Ako na nga pa ko ma-apil sa IP, wa ko PhilHealth. Mapursige man mi og pa-eskwela sa mga bata. Kung dili kay og kabsino ng permente ang estudyante, masidan man ka sa DSWD. Tuwing 2 buwan, nagkakaroon sila ng financial assistance para sa pag-aaral. Ngayon, yung anak ko, isa doon sa nakinabang doon sa programa ng gobyerno na yun, yung alternative learning system. Ako ang napili pagka-parent leader, ma'am. Nya usahay dai kami mo pamitingon sa mga membro. Kung okay balo kung sa mga gimbuhaton.
isip ko sa ka-print leader. Pero katong nakabalon ako, nasayod na ako sa buhaton, okay ra sa ako kay tudloan kami kung siya ngay pang buhaton. Meron po kaming mga dagdag kaalaman doon sa mga binibigay na training sa amin. Yung natutunan ko, maitutulong din namin sa aming komunidad. Pantagyapon siguro sa una, kay di man mi magayran kung siya mong gimbuhaton. Maayo man gyud tong nay makatudlo nimo. Nga tao nga kasugrado kay matudloan maglan say angay buhaton sa imong pagpuyo nga medyo kamo arang-arang. Bilang survivor po ng landa, malaki rin po tulong na naging miyembro ako dahil dagdag sa mga pangangailangan namin. Wala namang ibang paraan na kundi magsikap po kami. Pag tayong mawalan ng pag-asa, kasi po kung mawawalan tayo ng pag-asa, bali hindi tayo makaka-survive, hindi tayo makakabangon ulit. Naka-own kami dahil sa tulong ng gobyerno, sa tulong ng mga tao. Mas nagiging magaang pa kung nakikita mo na yung tulong na binibigay sa'yo, na pauunlad mo at nagagamit ko para mapabuti yung pamilya ko.